Catherine Bernardo, ayaw marinig ang name ni Daniel. True kaya? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Truly nga kaya ang chika na ayaw na raw umanong marinig ng kapamilya A-lister na si Catherine Bernardo ang pangalan ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Ito kasi ang napausapan ng showbiz columnist na si Christy Fermin at kasamahan nitong si Romel Chica sa show nilang Christy Ferminit. Sa episode nila nitong March 6, naikwento ng kolumnista ang may nakarating sa kanyang chika tungkol kay Catherine. Aniya, may nagkwento raw sa kanya tungkol sa kapamilya aktres. Natawa ako dito sa kwentong ito. So lahat pala ng Daniel ngayon ayaw na talagang marinig ni Catherine Bernardo. Kung totoo yung kwento na ayaw na niyang naririnig pa ang pangalan na ito, saad pa ni Christy, aniya, nasa moving on stage raw kasi ang dalaga mula sa nangyari at kahit sino naman ay may ganoong prosesong pagdadaraanan. Alam niyo po, nandun kasi ang pagsulong mula sa isang pagkabigo si Catherine Bernardo at kahit sino naman po siguro ay ganyan ang magiging emosyon. Pagpapatuloy pa ni Christy, chika pa niya, dalawang linyahan raw ang madalas gamitin sa mga ganitong pagkakataon. Dalawa po ang gasgas na linya kapag ganyan. Ang una, change topic please. Ang mas harsh na atake, please don't say bad words, natatawang say ni Christy. Sabi naman ni Romel, talaga namang nangyayari ang ganitong phase sa mga nagmo-move on. Gaya ni Catherine na bagamat OA para sa iba ay natural lamang. Ang ganitong ganap lalo na kung nasaktan ng isang tao ng sobra. Matatanda ang November 2023 nang aminin ng dalaga sa publiko na tuluyan na siyang naghiwalay ni Daniel. Tumagal rin ng 11 years ang relasyon ni Catherine at Daniel. Samantala, para naman kay Jilly De Belen, ang gumanap bilang ina ng aktres sa seryeng Too Good to Be True, walang problema kung magkakabalikan ang dalawa. Mga bata pa naman sila. Kung uukol, bubukol, malay mo. Pero kung hindi, maybe it's time for them to do other things and discover themselves. More than anything, sa kanila pa rin. Yun ang pinaka-importante, ani pang dagdag ni Jilly. Chilay, sa balikang Daniel at Catherine Bernardo. Kung uukol, bubukol, malay nyo. Chilay De Belen, Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Mapaglaro ang tadhana lalo na sa larangan ng pag-ibig. Ngayong naghiwalay kayo pero magbabalikan din pala sa ending. Yan ang punto ng actress at TV host na si Chilay De Belen nang tanongin kung posible pa kayang mabigyan ng second chance ang nasirang relasyon ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Naging close si Chilay kina Kat at DJ nang magkasama-sama sila sa matagumpay na kapamilya series na Too Good to Be True. Inamin ng aktres na tulad ng milyon-milyong Filipino, nalungkot at napektuhan din siya nang maghiwalay ang dating celebrity couple. Both close ako sa kanila. Kaibigan ko si Carla. Pero syempre si Kat, baby girl ko kasi siya sa Too Good to Be True. Kaya madalas ko siyang nakakasama. Saka kapag girl mas open. Si DJ parang pamangkin ko na rin siya. Pahayag pa ni Jilay sa press ko ng bago niyang TV show sa JMA, ang public service program na si Manoy ang ninong ko. Kasama sina Patricia Tumulak, Sherilyn Reyes at si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Sa tanong kung may feeling ba siya na pwede bang magkabalikan sina Daniel at Catherine, hindi pa tapos ang buhay. Kami nga ni Ariel nagkabalikan, diba? Isang beses din kaming nag-break ni Ariel noon. Hindi siya nakatiis. Siya ang nakipagbalikan. At super love na chika ni Jilay. Dagdag say pa ng aktres at TV host. Mga bata pa naman sila. Kung uukol, bubukol. Malay mo. Pero kung hindi, maybe it's time for them to do other things and discover themselves. More than anything, sa kanila pa rin. Yun ang pinaka-importante. Ang magandang punto naman ni Jilay. In fairness, idol, talaga pagdating sa pakikipagrelasyon ang mag-asawang Jilay at Ariel na ilang taon na rin ngayong nagsasama at wala ring intriga o chismis sa kanilang pagsasama. Paalala pa ni Jilay sa mga magkarelasyon. Kapag mahal mo ang isang tao, kapag nahihirapan ka masyado,
Kapag sumasama ang ugali mo, baka it's time to move on. Pero ang pinaka-importante, huwag mong iaasa sa kanya o sa partner mo ang kaligayahan mo. Kailangan maligaya ka on your own. You love yourself. You are happy to be yourself. Importante kasi yun, bago ka may makasama na iba na mag-work. Kasi ang tendency, kung marami kang insecurity, hindi ka happy sa sarili mo. Hindi ka proud sa sarili mo. Hahanapin mo sa ibang tao ang happiness at pride na yon. Kawawa rin sila dahil hindi nila maibibigay yun sa iyo. Kailangan buo ka muna. Kami ni Ariel ganun kami. Pero kapag may mahal ka, talaga parang gusto mo talagang mag-give. Huwag kang magbilang ng binigay mo. Kung ilan binigay mong bulaklak, kung ilan ang binigay mong services. Huwag mong bibilangin. Basta, if you love someone,